Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. He doesn't command, he doesn't ask. Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At eto, pag-usapan natin mga kababayan kung paano pong sinupalpal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eto pong si VP Sara mga kababayan. No? Yan ang ating alamin at dapat nyong abangan. No? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, maraming salamat sa lahat mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel, no? Maraming salamat po at shoutout sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. At eto na nga mga kababayan, kung matatandaan natin netong nakaraan sa press conference netong si VP Sara Duterte ay sinabi ni VP Sara na hindi naman daw talaga nagtatrabaho ang ating Pangulo. I swear to the flag. No, naniniwala po ba kayo dyan? Hindi daw po nagtatrabaho yung ating Pangulo at hindi raw niya alam, parang sinasabi niya na hindi alam ng ating Pangulo yung kanyang mga ginagawa, no? Hindi nagtatrabaho. I swear to the flag. No, mga kababayan. Tapos pinapalabas niya na siya pa rin talaga yung bida doon sa kanyang statement. Paano ko nasabi yun? Dahil sabi niya yung sa DepEd daw sa kanya daw talaga yun. Yung mga ginawa raw po sa DepEd. So parang parang inamin na rin niya sa confidential funds. No, pero kung sa trabaho rin lang mga kababayan, makikita natin nagtatrabaho naman si VP Sara. No, nagtatrabaho po yan. Panay nga ang abroad niyan eh. Diba? Panay nga ang out of the country niyan. So, nagtatrabaho po siya, mga kababayan, at ang kanyang tinatrabaho, yung pakikipagkita sa mga OFW para siraan ang ating gobyerno. Yun po ang kanya. Yun yung nakikita kong parang kanyang tinatrabaho. No? Yun yung tinatrabaho niya mga kababayan kung paano siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so eto mga kababayan, no? Ito ang malaking sampal, no? Ni Pangulong Bongbong Marcos kay VP Sara. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Dahil po pumunta siya, no, doon sa Cebu. Doon sa mga earthquake survivors, so doon sa mga biktima po ng earthquake. At alam nyo po ba kung ano yung ginawa nila ron? Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Nagpagawa po sila ng modular shelter mga kababayan. Ito yung hinahanap ko nung nakaraan, hindi ko makita yung file ko nito. At natabunan tayo ni Bongo mga kababayan. Okay, so ito po yan. No? Pumunta po siya doon dahil nagpagawa ang ating gobyerno ng mga modular shelter doon po sa Cebu. Para doon sa mga nasalanta, no, ng lindol dyan po sa Cebu, mga kababayan. At ito po yung ginawang trabaho ng ating Pangulo. Hindi nga nagtatrabaho sabi nila. Sabi ng mga 80-80. He doesn't command, he doesn't ask. Hindi nagtatrabaho yung Pangulo. No? Si Sara lang yung nagtatrabaho. Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Ganyan talaga mga babaeng pag sarado na isip. No? Ganyan talaga sila. Pagka wala na ibang nakikita kundi yung mga puon nila, mga babayan. No, honestly. Kasi nabubulaga na sila. No, kaya believe pa rin ako doon sa mga DDS vlogger,
mga kababayan, na mulat pa rin yung kanilang isipan. Kumbaga, pagka tama, tama. Pag mali, mali, mga kababayan. No? May mga ganong DDS vlogger eh. Hindi sila kagaya, no, nung ibang mga DDS supporters na hindi mo malaman kung DDS-DDS-an lang. Yung mga 80-80. Ay, so ito yung balita, mga kababayan. No? Panoorin na muna natin tong balita na to. Okay? Para mas maintindihan natin. Okay? Let's go. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? I swear to the flag! Balik Cebu si PBBM para dalawin ang mga biktima ng lindol sa San Remigio at Bogo City. Bumalik po ng Cebu para bisitahin uli yung mga nabiktima ng lindol. I swear to the flag! Si BP Sara, busy po dun sa pandesal nila. Busy dun sa pandesal, mga kababayan. No? Naalala ko nung college ako, biro nung isang barkada ko na panadero. No? Pagkabaha daw, ang solusyon lang dyan, pandesal, mga kababayan. No? Isang malaking pandesal lang daw, lagay mo dun, sipsipin daw yung baha. Loko rin eh. Kasi nga, di ba, yung pandesal, pag sinawsaw mo sa kape, nasisip-sip yung kape, di ba? So, yun yung biro ng kaibigan ko noon na panadero. Isang malaking pandesal lang solusyon dyan sa baha na yan. Talay natin. Ayon sa Pangulo, kontento siya sa naging tugon ng gobyerno, LGU at pribadong sektor. Nagpasalamat din siya sa mga first responder. Walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. He doesn't command, he doesn't ask. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Kontento siya do sa ginawang aksyon, no, ng LGUs, mga babayan. So, ibig sabihin, meron siya may mga binigay na instruction. No? May binigay siyang trabaho, no, na dapat nilang gawin. No? Taliwas doon sa sinasabi ni BP Sara na hindi raw nagbibigay ng instruction at hindi nakikinig. I swear to the flag! Diba, dito pa lang makikita natin, mga babayan, kung sino yung nagsasabi ng totoo sa sino yung nagsisinungaling. Ayan, no? Mahigpit ang seguridad para sa nakikita nyo, mga babayan, yung tent city, oh. Modular po yung mga babayan, yung mga tinayo na yan. Siguro ito yung mga temporary shelters na tent. Pero nakita ko kasi bakal yung framing nung tent na, yung parang modular housing na ikinabit, no? Tignan natin. Bisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa 3 bayan sa norte ngayong araw. Una niyang binisita ang Bayanihan Village sa yan. Sinasabi ko. Yan, no? Yung mga modular housing na yan, mga babayan, no? Para siyang container. Remigio. Kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian, ipinaalam sa Pangulo na may 50 mga pamilya na nakatira sa itinayong smart houses sa Bayanihan Village ng San Remigio. Paliwanag ni San Remigio Mayor Mariano Martinez, priority ng smart houses sa Bayanihan ang mga pamilya na wala ng tirahan dahil sa lindol at mga nakatira malapit sa sinkhole. Yan, naisip ba nila yan, mga kababayan? Naisip ba ng Vice President yan? Na gumawa ng ganyan, mga kababayan? I swear to the flag! Kasi kung gugustuhin talaga niya na tumulong, makikipagtulungan siya sa gobyerno. No? Lalapit siya sa Pangulo. Kaso hindi ganun kasi eh. 'Di ba? Hindi ganun yung gusto nilang mangyari. Ang gusto nilang gawin lang ay siraan yung ating gobyerno. Nataliwas doon sa totoong ginagawa. 'Di ba? Ito, malaking sampal to kay BP Sara. Doon sa kanyang naging statement na hindi gumagalaw ang ating Pangulo. Na hindi nagtatrabaho ang ating Pangulo, mga babayan. I swear to the flag! Malaking sampal to sa kanila. Malapit sa sinkhole. Ganito kalawak ang lupain na inilaan ng local government ng San Remigio para sa mga nagsilikas sa biktima ng lindol. Abot sa 2.2 hectares ang lupain. Kaya i-accommodate ang mahigit 200 pamilya na inilikas mula sa mga barangay na napinsala ng lindol. We're starting to come up and to
what we call reconstruction already. So right now, yung mga tao that are in the no-build zone, where yung mga balay nila are in the sinkholes, yung mga cracks from fault lines, so we're transferring them and we're putting them in yung Bayanihan Village. Tent City. Mula San Remigio, nagtungo rin sa Provincial Hospital at Tent City sa Bugo ang Pangulo. Tulad ng kanyang misyon sa San Remigio, pinasalamatan niya ang mga lokal na opisyal dahil sa mabilis at maayos na sistema ng pagtayo ng Tent City. Maayos lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron... Okay, so yung mga babayan, no? Ito po yung full statement yan. Pakinggan natin, mga babayan. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. I swear to the flag. Maayong buntag. Good morning sa inyo lahat. We are back here. Binalikan namin yung hospital, yung pangalawang itong isang Tent City at isa pa ito. Para inspeksyonin kung na-deliver na natin yung mga pangangailangan ng mga naging biktima na displays, yung Gordon yun, tahanan. Sa Red Cross nga pala. Kaya kami nandito. Yan, sa Red Cross kasi si Gordon, mga babayan. At maganda naman makita na malaki ang progreso. Malaking itinulong ng Red Cross. Kaya nandito yung ating chairman, former Senator Rick Gordon. At kung makita ninyo, maraming tent dito galing talaga sa Red Cross, pati yung mga relief crews na galing sa Red Cross. Ang bilis. After one day, nandito na si chairman. Kaya naunahon ko lang ng one day. We have a good leader. The people move fast. Talaga naman. So, I'm happy to report na meron na talaga lahat, everybody, lahat ng nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita niyo dun sa yung dinaanan natin Tent City, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin basta may pangangailangan, nandyan ang pamahalaan. Kaya hindi lang... Yan basta may pangangailangan, nandyan yung pamahalaan, mga babayan. Diba? Pumupunta ka agad, ina-assist, gumagawa ng serbisyo ka agad. No, nagtatrabaho, mga babayan. 'Di ba? Hindi kagaya nung iba, na pumunta nga ay ramay, oo, nandun na tayo, mga babayan, pero wala pa rin ginawa kundi siraan pa rin yung Pangulo. 'Di ba? Imbis na mag-focus sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, after nila tumulong, after nila pumasyal, paninira na kagad. Back to reality. Kailangan na nating siraan yung gobyerno. Alam nyo, sa natitirang ilang taon, mga kababayan, mga 3 years, almost 3 years, mga kababayan, wala na tayong ibang maririnig kundi ganyan. Puro paninira na lang. Puro paninira sa ating Pangulo. Ang maririnig na lang natin, mga kababayan. Totoo yan, honestly. Hindi pa naman, kagaya ng nasabi ko nung last time ko nandito, hindi ito naman minsanan lang, patuloy pa ito kung ano pa ang pangangailangan. Pati may magandang idea ang ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Parang maliit lang na bagay, pero hindi. Dahil ang mga bata, kahit pa paano, talagang yanig ang isip nila. Dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos lumipat dito. At least nakita mo, tumatawa na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan. And you can tell that Red Cross talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho. At hindi, iniisip pa lang namin, nagawa na nila. Isa rin po ako sa volunteer ng Red Cross, mga kababayan. Maganda po yan, mag-volunteer kayo sa Red Cross. Yung mga nanonood dito sa atin na umabot dito sa parte na to ng video, i-comment nyo po dyan sa ibaba
No, kung gusto niyo mag-volunteer sa Red Cross, no, mag-volunteer kayo. Napakaganda niyan, mga kababayan. Kaya maraming salamat sa Red Cross, maraming salamat sa Lake. So, ganun ang situation report namin dito ngayon. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance at saka yung construction materials. Nagbigay na ng construction materials pati ang DSUD. Ang DSUD ang nagbigay ng construction material para masimula na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct ng kanilang mga bahay, yung mga sira muna. Yung mga nawala talaga na bahay, yung pa, kasi papalikan natin. But for now, I think okay naman tayo. We'll keep working to make sure everybody's okay, everybody's healthy, everybody has what they need. Good. Thank you very much. Okay, so yan mga kababayan, no? Makita natin kung ano yung ginawa ng ating Pangulo. Diba? Nakikita natin kung ano yung resulta ng kanyang tinatrabaho. Nakikita natin na nagtatrabaho siya. Taliwas, mga kababayan, doon sa mga pinapakalat na balita. Taliwas, mga kababayan, doon sa kanilang mga sinasabi. Diba? O, ito pa. Dito sa San Remigio po, ang natapos namin are 45 units ngayon. Pero may dadagdag pa kami yata na 14, hindi pa na nakarating, no? So for now, 45. Kahapon po na turnover namin 20. Hopefully today, ma-turnover namin yung remaining 25. 59. Pero sa ngayon, ang kompleto namin is 45. Parating pa lang yung supply ng iba. 18 square meters po ito ang floor area, 3 by 6 meters wide. Temporary relocation nila until such time na may permanent relocation. Ang next namin na site is Danbantayan. Naka-download kami doon ng initial na 21 units. So we are about to start there. Prepare na ang mga ground, no? And then magtatayo na rin doon. And then the other one is Bugo. Bayanihan Village ang tawag dito kasi ambag-ambag ito ng maraming ahensya ng gobyerno, even the private sector. So makikita natin doon sa billboard namin ang mga logo ng lahat ng cooperating agencies. OCD is the major coordinating body sa lahat na nangyayari na to. DPWH prepare the ground, no? Silang ng ground. Kami sa DSUD kami naglagay ng bahay. And then, Dole, no? Hindi sila kasali yung Dole, na-print pa kasi, pero malaking tulong po kasi sila nag-provide ng Dole Tupad na mga workers. The Armed Forces of the Philippines po, sila tumulong sa amin mag-unload, mag-load, mag-construct, no? Tumulong sila, naging additional contingent sila sa kulang na tao para matapos ito. So we had the Navy, the Air Force, the Army. We also have help from the Bureau of Fire, the police, marami pong tumulong. And of course, the SWD is the camp manager. Maraming tumulong po. At private sector po, yung mga kliyente ng DSUD. Nagbigay rin sila may 5 portalets dyan coming from SHEDA or Subdivision and Housing Developers Association, Central Visayas. Private po yan. Then may mga na-mock up tayo na bahay, nagbigay din sila ng materials, no? Nagtumulong din sa pag-transport ng mga private sector po, tumulong sa amin. Ito po, tulong ng gobyerno sa mga nasalanta. Hindi tayo happy na may mga sakuna, pero we are happy to be of service, no? Actually, sa DSUD, first time po ito na itong binigay naming tulong, ang modular houses. Dati, ibang tulong na binibigay namin, we are not into quick response. Ngayon lang po, very first time ito in the whole country na Cebu. Ito na ngayon, makita natin yung modular units. And gagawin po din ito ng DSUD at other cooperating agencies sa Davao, kasunod po. There's 965 families here, 260 households located here. And yet these houses, which you see, smart houses, are for yung mga tao that are in the no-build zone. The rest are presently totally damaged houses. So right now, DSUD, together with DPWH, and thanks to the President Ferdinand Marcos, for giving us these houses. We're building, as of now, 67 houses to relocate
the people that are in our no-build zones dito sa San Romeo. We're very grateful for the visit of the President because every time the President goes around, he really gathers all the resources of the national government. I was also the mayor during Yolanda, and it took us weeks before we could get electricity, water into place. Now, in a matter of days, we were able to come up with the water, electricity, it's already in place. This is also with the help of the President. And so, I firmly believe that we will be able to surpass and survive this big problem, hopefully sooner than later. But I am confident that we'll be able to survive, and not only that, it will take us a shorter period of time because during Yolanda, it took us 6 years before we were able to recover. Now, I hope and pray that we can do it in 3. It only took us 3-4 days before the current was able to come back. Problem lang is many of the business establishments, many of the houses, they had to check whether pwede na ba tap to electricity. They got a different source, but they were able to get current into place right away. Thank you to the National Electrification Authority and thank you to the President. Bakoy talaga pamilya, kiri buong pamilya. Okay, so yan mga kababayan, no? Makikita natin dito na kung ano yung ginawa ng ating Pangulo, no? Diyan po sa Cebu, mga kababayan. Diba? Taliwas po talaga yan dun sa kanilang mga sinasabi. Okay, so ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibabaan yung mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli yan yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.